Lord, hear our call. Come thou incarnate Word, gird on thy mighty sword, our prayer attend. Command thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now rule in every heart, and ne'er from us depart. Spirit of power, to thee, great One in three, eternal praises be, hence evermore. Thy sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating scripture para sa umagang ito ay matatagpuan sa Roman, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 2, na ganito po ang sinasabi. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So, sa nabasa po natin, meron lang po ang dalawang mensahe ang nais ipabatid ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ang una po ay ang ialay ang sarili bilang isang handog na buhay. Ano nga po ang ibig sabihin nito? Una, hindi po ito ang literal na kailangan araw-araw na sa loob ka ng simbahan. Hindi po necessary na ganun. Ang ibig sabihin lamang po ng unang punto ay gawin natin yung mga bagay na kahit yung mga bagay na paulit-ulit lang natin ginagawa o routine natin, is gawin natin itong makalugod-lugod sa Diyos. Yung pagpasok natin sa trabaho, sa pag-aaral natin, sa pagkain, sa simpleng paglalakad papunta sa mga lugar na kailangan nating puntahan. Gawin natin itong kaaya-aya sa mata ng Diyos. Paano natin gagawin to? Una, magpasalamat ka dahil magagawa mo ulit ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, may panibagong buhay. May panibagong araw na binigay para sa iyo at para sa akin ng Diyos. Pangalawa ay iwasan yung mga bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan o yung mga bagay na hindi naman talaga will ng Lord sa atin. Mga bagay na pwede namang iwasan para hindi natin madagdagan yung mga nagagawa nating kasalanan, 'di ba? Yung second point po is yung sinasabi na huwag lang tayong makiayon sa takbo ng mundo na ito. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang po nito ay yung hindi ka lang makikisabay sa agos ng mga tao sa paligid mo para maging in ka or para tanggapin ka ng mga tao. Kaya tayo binigyan ng kanya-kanyang pag-iisip ay para isipin natin ng rasyonal yung mga bagay-bagay at alamin natin kung ano yung tama at mali, ano yung mga bagay na kailangan natin gawin sa hindi. So, siguro, ayun yung challenge bilang Kristiyano na may mga bagay na kailangan nating salungatin. Pero doon natin mapapakita yung tunay nating pagmamahal sa Diyos dahil ano bang mas matimbang? Ang sasabihin ng iba o ang sasabihin ng Diyos sa atin? Hindi po ba?
At palagi po nating i-consider kung gusto ba talaga ng Diyos ito para sa akin. Ito ba ang tinawag ng Diyos kung saan ako nararapat? O ito ba ay makakapagbigay ng kaluguran sa Kanya? Ayun po yung lagi nating isaalang-alang bago natin gawin yung isang bagay. Ayun lamang po ang ating mensahe para sa umagang ito. Nawa, patuloy nating gamitin ang buhay na ito sa mga bagay na makabuluhan at kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos. Magandang umaga po muli at mag-iingat po tayo sa buong maghapon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Nawa ang mga salitang ito ay maging kalakasang espiritual namin, Panginoon. Patuloy din na hiling namin na pagpalain mo ang iyong anak na siyang naghayag, Panginoon, ang iyong mga salita sa araw na ito. At ganun din, Panginoon, na aming itinataas ang aming mga gawain sa buong maghapon. Pangunahan mo po kami, Panginoon, at maitaas ka sa lahat ng aming mga gawain. Amin ding idinadalangin at ipinagpapasalamat ang aming mga gawain sa iglesyang ito, Panginoon. Patuloy na gamitin mo ang anumang ministries na meron kami upang abutin, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. At ganoon din na maging kalakasan namin, Panginoon, ang mga ministries na ito spiritually. At amin ding itinataas, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy na pagpalain niyo ang kanilang buhay at anuman ang kanilang mga plano, Panginoon, ay i-bless mo po ito, Lord Jesus. At mas marami pang mga taon, bagong taon ang darating sa kanila, Panginoon. Ganon din, Lord, na aming idinadalangin ang buong Iglesia ng St. Paul UMC, Lord Jesus, at ang mga gawain nito. Patuloy na i-bless mo po kami, i-anoint mo po kami, kaming mga leaders ng iglesyang ito, upang sa aming pangunguna, Panginoon, ay mapagpala rin ang sino mang makakasalamuhan namin. At higit sa lahat, sa araw na ito, Panginoon, aming idinudulog ang anumang mga gawain namin, ang aming mga pinaplano. Pangunahan mo kami, Panginoon, at higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.